bayan, mata ng sambayanan. Hosted by Jolly Tupas. Mapapakinggan at mapapanood tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes sa impilan ng Radyo ng Masa Entertainment Radio. Ng bayan, mata ng sambayanan. Hosted by John Tupas. Mapapakinggan at mapapanood tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes sa impilan ng Radyo ng Masa Entertainment Radio. Miyerkules, July 8, 2020 at welcome po sa ating unang bahagi ng ating mga programang Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan. At syempre po ako po ang inyong mga kasama, Charlie Mausay Tupas. At kasama po natin si Mr. Rod Larte. Spy ng bayan, mata ng sambayanan. Hosted by Jolly Tupas. Mapapakinggan at mapapanood tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes sa impilan ng Radyo ng Masa Entertainment Net Radio. Nandito naman ulit tayo sa tagal-tagal na ilang buwan po ang nakaraan at ito po ay kapalabalabik para sa amin na tayo po ay makabalik para sa atin pong pagsaservisyo, pagbibigay po ng mga accurate information, mga komentaryo at pagbabalita Spy ng sa ating bayan, pong mga mata ng sambayanan. Hosted by Jolly Tupas. Mapapakinggan at mapapanood tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes sa impilan ng Radyo ng sa atin pong bansa. Dahil hindi lamang po tayo napapanood sa atin pong bansang Pilipinas, maging sa buong mundo. Okay? So, ito po ang atin pong programa na atin pong samahan po ninyo kami sa loob po ng isang oras na talakayan, balitaan, kumustahan at doon po sa atin pong mga viewers sa Luzon, Visayas at Mindanao, mga ka-FB friends, mga ka-chatmate. Okay, siyempre, at kung kayo po ay meron po mga suggestion, meron po kayong mga nais talakayin, higit sa lahat, meron po kayong mga sumbong at panawagan, huwag po kayong mag-atubili. At siyempre po, inyo pong i-like ang atin pong Facebook page ng Radyo ng Masa Entertainment Net Radio. At the same time, ang atin pong Facebook account, Charlie Mahusay Tupas. Oh, yes. Yes, at kasamang Rod. Yes. Bago tayong siyempre, yung atin pong talakayan at bago tayo pumalaot sa atin pong programa, ay nais muna nating pasalamatan ang ating Panginoon at higit sa lahat yung salita ng Diyos na ang sabi nga, ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay kundi sa bawat salita ng Diyos na namumutawi sa kanyang bibig. Yun pong pagkain ng ating pong mga kaluluwa. At sa oras na ito, ay yung atin pong word of the day, kasamang Rod, at syempre ito po ay kagalakan po nating ma-share sa ating pong mga viewers and listeners at ito po ay magiging kalakasan po natin at nais po nating bigyan ng pagkakataon na atin pong may bahagi ang isang talata mula sa Biblia, yung atin pong matatagpuan. Ito matatagpuan po natin sa Proverbs chapter 19 verse 21. At ang sabi po dito sa Kawikaan 19 verse 21, ang isang tao ay maraming iniisip, maraming binabalak o pinaplano, ngunit ang kalooban ni Yahweh ang siyang mananaig. Yan, siya po ang magtatagumpay. So ibig sabihin, ang tao ang nagpaplano, ngunit ang Diyos ang siyang nagpapatupad. Kasamang Rod, naranasan mo na ba na mag-isip ng mga plano, meron kang iniisip para sa, sabi natin, future mo at yung karangyaan sa buhay na minsan ikaw ay dumating doon sa na-disappointed ka o na-disappoint ka sa iyong sarili dahil hindi mo natanggap hanggang ngayon. Yes, marami rin tayong pinangarap at marami rin tayong inasam at kasama doon hiniling natin sa taas. Pero hanggang ngayon, hindi pa niya ibinibigay. Kaya patuloy tayong naghihintay ng ating biyaya. Pero sa ganun man, may disappointment ng konti. Pero naisip natin na may grand design talaga para sa lahat. Kaya ganun, matuto po tayong maghintay at matuto po tayong manalig kung ano ang kanyang ibibigay para sa atin. Anyway, sa mga viewers natin, isipin nyo rin po ang words of the day na yan. Kasi meron kasing mga kababayan natin, minsan dumarating doon sa kanila na
sinisisi nila ang Diyos bakit matagal na raw nilang hinihingi, ngunit hindi nila natatanggap. Maraming ganon. So, ibig sabihin, kumaga dumarating sa punto ng kanilang buhay na sila ay disappointed or yung kanilang pangarap ay hindi nila natatanggap. Dahil nga dito, sa maliwanag naman sinabi ng Panginoon na kung kalooban niya, ibibigay niya. Baka kasi, pag ibinigay, mas lalo kang nahiwalay sa kalooban ng Diyos at mas lalong napahamak ang iyong buhay. Diba? May mga ganong pagkakataon. May mga ganong pagkakataon. Kailangan maging matibay ka. Sa makatuwid, ang kailangan po natin ay lahat ng mga balakin po natin, lahat ng plano po natin ay atin pong ipagkatiwala sa Panginoon. So, yun ang ating pong broadcast ngayon ay naka-take 3 tayo Pero humingi po kami ng pasensya doon po sa unang arangkada po natin dahil medyo nagkaroon po ng technical problem ang atin pong kuryente. Yan. At sige, yung pong paligid, kaya napakahirap po sa ganun na daanan ng buhawi, malakas na hangin yung kuryente. Pero yun pa man. Ganun pa naman, naka-recover din tayo. Okay. So, ano yun? Ano, ma'am? Okay. Yun. Okay. Yun, tinawanan tuloy tayo. So, ibig sabihin nakakatawa nga naman na simula ng ating broadcast magkakaroon ng distraction. Pero ganun pa man, ito po ay tuloy-tuloy na. So, yun, marami pong salamat. At sa mga oras na ito, isunod natin kasamang road yung yung atin pong Macrovista Philippines. Yes. Doon po sa mga viewers po natin, ito po yung Macrovista. Ito po yung kumbaga product ng Macrovista, yung ito pong POC radio, So, yun po, kung mapapansin po ninyo, ay no distance limit po ito. Napakaganda kahit katulad no si Bro Johnny pumunta ng Mindanao, tawid dagat po yun. At napakaganda po ng communication. At the same time, si Bishop Alfred Hermosilla pumunta ng Singapore, Korea, Australia, gamit po ito. At dahil nga dapat mayroon tayong introduce ngayon ay yung video, kaya lang naiwan sa dating studio. Kaya siguro by next Friday, sa Friday sa next broadcast po natin, ipi-play po natin yung video. Pero gusto nating manawagan sa ating pong mga kababayan, lalong-lalo doon sa mga security agency, mga naghahanap ng pagdating sa maayos na communication kasamang Rod. Yes. Kahit na yung mga private individuals na gusto nilang on the go sila palagi pero nakakausap nila yung kanilang mga mahal sa buhay anywhere in the world. Ito po dapat ninyong bilhin. So ito po ay product ng Macrovista Philippines at matatagpuan po natin sa Green Hills, Atlanta Tower. Sa may Green Hills along EDSA. Yan. At syempre, yung may-ari po ng company, walang iba po kundi si Sir Calvin Tan and Ma'am Janet Chu. At ito po ay isa pong matatawag po natin Macrovista Incorporated sa Communication Security and Safety Solution Provider. Yan po So, gusto po ninyong mag-avail, pwede po ninyo kaming tawagan sa atin pong telepono 0907-413-3728. At pwede namin kayong ilapit doon sa atin pong kumpanya. At yan po ay isa po sa mga sponsor po natin. At syempre, kasamang Rod, salamat din sa mga viewers ng atin pong Citizens Crime Watch Special Task Force Federation National Media Bureau. At dahil nga po, ang inyo pong lingkod, ang National Director ng Citizens Crime Watch Special Task Force Federation Media Bureau. So, ang kagandahan din po nito, ang atin pong mga kababayan ay maililink po natin at kasamang Rod ay matuturuan po natin ang puso nila na magtiwala sa kanilang mga kakayahan, sa kanilang sarili pagdating po sa tinatawag po nating crime prevention dahil napakalawak na rin po ng grupo ng Citizens Crime Watch. Ano nga ba ang... Actually po, ang Federation of Citizens Crime Watch, international po siya. Yes, kaya nga federation. Ano po? Federation po siya. At the only organization na binigyan ng parangal ng United Nations
sa Vienna, Austria. So, ang kagandahan nito kasamang Rod ay mayroong itong MOA sa atin pong PNP, sa PDEA, NBI, sa iba-iba pang ahensya ng gobyerno na kung saan doon po sa atin pong mga barangay or bayan at meron pong chapter ng Citizens Crime Watch, magiging katuwang po tayo for public service, lalong-lalo na po sa papahalaga ng atin pong crime prevention sa atin pong lugar. So, napakaganda po nito. Siyempre po, atin pong binabati ang CEO, President ng kumbaga Chief Executive Officers, si Mark Ibanez Gabumpa, ayan, na UN awardee rin at the same time. Ayan, si Sir Mark Ibanez Gabumpa. Alam po nakikinig siya ngayon, binabati. Mabuhay po kayo, Sir Mark. Good morning. At kahapon naging matagumpay po ang meeting ng Citizens Crime Watch sa Montalban, Rizal. At kung kalooban po ng Panginoon, magkakaroon po ng OTK ngayon pong July 15. At meron na rin po tayong San Mateo, Rizal. At hindi lamang po yon, Makati, Metro Manila, Quezon City. Yes, update nga pala in the past 2 days, no, na create na rin ang Santa Ana, Manila. Mga kasama natin yung mga leaders ng Rotary. Okay. Through Engineer Preires na inventor at the same time. Tapos sa Pasay sa Paranaque, kumpleto na rin yung grupo. Ayun, so, po kayo. Kasamang Rod, alam ko tumanggap ng award ang Citizens Crime Watch sa Special Task Force Federation sa Camp Karingal nung Monday. Yes. I represented the award giving ceremony ng DPCR sa Camp Karingal po, na binigyan ng Camp Karingal District Director General Montejo, yung mga iba't ibang grupo na tumutulong sa kaayusan at katahimikan ng mga komunidad. So kasama po tayo ron sa nabigyan ng award. Yes. Okay, kasamang Rod, bago tayo pumalaot sa atin pong talakayan at balitaan, atin munang bigyan ng daan ang isa sa mga masipag na Compact Commander ng Rodriguez Rizal, at syempre sa pangunguna po ng atin pong kaibigang Colonel, si Police Lieutenant Colonel Rex Abad Gawiran. Good morning po sa mga taga Montalban o sa lahat po ng NGOs dyan, yung atin pong mga kasamang Action Radio Communication Group, at sa lahat ng mga viewers po natin taga Montalban, at sa admin ng Rizal PNP, at maging ang atin pong police yung atin pong Police Provincial Director sa pangunguna naman ni Police Colonel Renato Sanao Alba. Diyan po sa lalawigan ng Rizal. Good morning po sa inyo at sa mga kasama nating media. Diyan po sa lalawigan ng Rizal, ang Rizal PNP Press Corps. Okay? So, sa pong mapagpalang umaga po sa inyo. At kasama rin po ang ating pong mga nasa Parañaque National Press Club. Batiin po natin mga mamamahayag po natin dyan. Okay? Yung presidente natin, si Gonzalo, Rolando Gonzalo, pagaling ka po. At kailangan ka namin, kailangan ka ng taong bayan. Yes, at syempre, okay, at tuloy-tuloy po tayo, at bago po natin napakinggan ang ating pong interview sa ating pong masipag na SPO2, na si Black Commander, ating pong Compact Commander na si Sir Rodel Mina ng Compact dyan sa Barangay San Isidro, Compact 5. Ayan, atin pong pakinggan. Pwede na? Ayan, yes. Bigyan po natin ng daan ang kaibigan po natin. At yes, good morning po. Saan dito? Sir, good morning. Good morning po sa lahat po ng tagapagatinig po ninyong programa, sir. Yes, good morning po, Commander Rodel Mina ng Compact 5 dyan po sa Barangay San Isidro sa Rodriguez Rizal. Kumusta na po kayo, sir? Okay naman po, sir. Ito po, mabuti po. Naka-duty po ngayon, sir. Ayan, makikita po natin dito yung atin pong pag-uusapan, yung inyo pong Compact 5, napakaganda po rito sa TV screen. Ipinakita po natin dito yung before and after. At yan din po ang inyo pong napakakisig na sabi natin picture, yung picture nyo yun talaga naman. At syempre, sir,
kami po ay humahanga sa mga katulad po ninyong mayroon pong initiative na ang atin pong compact ay maging presentable sa atin pong mga kababayan, lalong-lalo na po kapag mayroon pong humihingi ng responde, yung atin pong disc table na handa pong tumanggap doon po sa mga comments and masasabi nating mga paghingi ng tulong sa atin pong kapulisan. Sir, pag-usapan po natin yun pong inyo pong compact dahil ano po yung nakita po natin yung pagkakaiba, yung after at saka yung before. So ano po ba yung strategy po ninyo, sir? Ito po ba ay sarili po ninyong pera na inyo pong kumbaga kusa ng para mailagay sa ayos, o kayo po ay yung initiative po ninyo, saan po ninyo kinuha yung pondo para mapamakanda po ang inyo pong serbisyo sa Barangay San Isidro? So, unang-una po, ako po ay nagpapasalamat sa aming COP na si Police Lieutenant Colonel Rexter Gayiran na siyang nagbigay po ng tiwala at saka po tulong pinansyal po dito para po maumpisan po yung aming pagpapaganda at pagpapaayos po ng aming compact. Siya po yung unang pong nagtulong pinansyal. At nung inumpisahan na po namin na gawin, sir, ay yun po, nakita po ng ibang nating mga kaibigan at kasamahan na nagpapagawa po tayo ng compact. Kaya sila rin po ay tumulong, yung mga aming mga kaibigan at kasama po dito sa Montalban, Rizal. Po. So, sir, sa ngayon ay tapos na ba? Tapos na o ongoing pa ang pagpapagawa ng sabi pong compact? Sa ngayon, sir, tapos na po yung aming pagbabakod po at saka yung pong hagdanan paakyat po sa rooftop. Ang hindi na lang po natatapos, sir, yung kubo po sa taas po para po sa aming security dun sa taas po ng rooftop po. Opo. So, sir, sa inyo pong paglilingkod dyan sa Compact 5 ng Barangay San Isidro, dyan sa Rodriguez Rizal, so ano naman po ang mga paghahanda po ninyo pagdating po sa security measures ng ating pong mga kababayan? Hinahanda po namin itong Compact 5 po, pinapaganda po, pinapaayos po para po yung aming mga kababayan po dito, mamamayan po ng aming nasasakupan ay maganda po yung pagtingin ng mga mamaya po dahil sa aming compact at presentable po at saka maganda pong tingnan yung aming compact para maayos din po yung aming mga serbisyo po sa kanila. Tama po, tama po. So, Compact Commander Police Master Sergeant Rodel Mina, yun po pero SPO2 po kayo, yun po ang binigay po sa akin na rito, SPO2. So, sir, ilan po kayong mga kapulisan na nangangasiwa ng peace and order diyan sa naka-assign diyan sa Compact? Sa ngayon po, sir, bali siyang po kami, sir. Siyang po kami naka-duty po dito sa Compact side po. So, rotation na lang po, na depende na lang po sa inyong pamamaraan. Ano po? Yung pang-araw po ay 5, pang-gabi po ay 4 po. So, gusto rin po namin alamin, Sir Mina, kung ilan po ang population ng Barangay San Isidro. Napakalaki po ata, no? Mabutit nakakayanin ninyo ang responsibilidad. Sobra po laki, sir. Napakadami po dito. Nandito po yung ating Southville, yung mga relocates na galing po sa Maynila. Kaya po medyo marami po ang kakulangan po. May mga kakulangan po ang ating kapulisan, pero tinutugunan po namin sa aming ginagawang mga pagpapatrolya po sa gabi, pagpo-plansita, checkpoint, sunod-sunod po. Bali po aming ginagawa, pinagpapalit-palita po para po ma-maintain po namin yung security, yung seguridad po dito sa aming nasasakupan. Opo, napakaganda po niyan. Parang Sir Mina, may kasama ko po dito si Rod Olarte, ang spy ng bayan Director for Luzon. Meron po siyang gusto rin pong itanong sa inyo. Yes, sir. Good morning po. So far po, ano yung pinakamabigat na naging problema nyo na kinakaharap dyan sa nasasakupan po ninyo? Ano po yung pinakamabigat na so far na naging problema na kinakaharap nyo sa inyong area of jurisdiction? Sir, medyo po ang tanong niya po, sa inyo pong panunungkulan dyan sa Barangay San Isidro, ano po daw po yung mga mabigat na problemang nakaharap po ninyo sa
Sa inyong nasasakupan. sa iyong nasasakupan, yung mga na-encounter, Kopi, mga mabigat na problema. Sir, sa ngayon po, medyo po, sa ngayon po, dahil po dito sa ating pandemya na kinakarap, medyo matitigas po ang ulo ng ating mga kababayan, pero hindi po kami tumipigil sa pagsisita, sa pagsasaway sa kanila. Kailangan po mag-face mask, kailangan po ng social distancing, Opo. kailangan po pumasok yung mga matatanda at saka bata, kung hindi naman po kayo na kailangan po lumabas. Yun po yung Okay, marami pong salamat, Sir Mina. Matik na yan. Sige, tuloy-tuloy po tayo. Napakaganda kasamang Rod, yung programang ito. Dahil Yes. ito po'y palabunutan sila. Okay, go ahead po, Sir Mina. Tuloy-tuloy po tayo, ha. Yung pong, kasi kausap ko po yung admin ng atin pong Rodriguez PNP na magkakaroon ng palabunutan kung sa next Friday, kung sino yung isusunod na atin pong interviewin dito sa ating programang Spy ng Bayan. So, ikaw po yung nauna eh. Kaya, good luck po. More power po sa inyo. Apo, salamat po sir, salamat po. Pero bago pa tayo magtapos, mag-iwan po kayo ng mensahe para sa ating pong mga kababayan. Hindi lamang po dyan sa Barangay San Isidro, ilahatin mo na sa atin pong bayan ng Montalban. Ano po ba yung pwede ninyong maibigay na mga salita or meron kang gustong iparating na pupwedeng kapulutan at pupwedeng makatch up ng ating pong mga kababayan? Apo sir, kami po dito po sa Rodriguez Police Station po ay nakandito po, nakahanda at handa pong tumanggap sa mga anumang mga problema, ano pang pong kinakailangan po ng mamamayan ng Montalban. Kung may problema po kayo, kung mayroon pong insidente o yung krimen, agad pong lumapit dito, tumawag po at agad po namin silang aksyonan. Okay po, marami pong salamat sa iyo, Police Master Sergeant Rodel Mina, SPO2. Siya po ang Compact Commander po ng Compact 5 sa Yes, tuloy-tuloy Barangay lang San Isidro, dyan po sa bayan ng Montalban. Good luck po and more power po sa inyo, sir. Yes sir, thank you din po. Maraming pong salamat sir. Ayan po, yan po ang boses, tinig ng atin pong masipag na Compact Commander ng Compact 5. Dyan po sa bayan po ng Montalban. Ayan. Okay. At alam mo, kasamang Rod ay palabunutan niyan sila eh. Kaya next ganun, Friday, parang Friday ay iba na naman yung ating kakausapin dito, interviewin live sa atin pong programang Spy ng Bayan. Kasi nga po, nagkakaroon ng yung dedication nila na yung kanilang istasyon ay meron silang kanya-kanyang initiative na dapat mapaganda. Yes, para ma-appreciate din ng taong bayan. Opo, At saka ng iba pang station sa buong Yes. Pilipinas. Kung ano yung Siyempre, ginagawa nila. pag oras na dumalaw dyan ang ating Provincial Director, Police Colonel Renato Sanao Alba, o di kaya ang ating pong Regional Director na si General Danao, Danao. matutuwa doon sa mga compact ng bayan po ng Montalban. So, good morning po sa mga taga Barangay Isidro, sa pangunguna po ng ating pong masipag na Kapitana Mayet Hernandez. Yan, at syempre yung punong bayan na Tom Dennis Hernandez. Okay. Yan, talaga naman. Masalamat po. Salamat sa ating pong mga lingkod bayan ng bayan po ng Montalban. Okay, tuloy-tuloy po tayo sa atin pong pinag-uusapan. At hindi po tayo titigil sa anumang mga pagtalakay doon sa mga napapanahong issue para sa atin pong mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga oras na ito. At bago natin bigyan ng pagpapahalaga yung atin pong mga viewers, marami na tayong mga viewers, Okay. kasamang Rod, bigyan mo natin sila ng update mula sa Department of Health, yung pong mga list ng total of numbers of active cases ng coronavirus o pandemic. At siyempre, yung total cases doon sa mga recovered and mga deaths. At bigyan mo nga kasamang Rod at para Sige po. mabigyan ma-update natin. Kasalukuyan po, meron po tayong 47,873. Ito po yung total number of cases so far sa bansa.
Tapos meron po tayong recoveries na 12,386. Pero ang masakit po ay yung may deaths po tayo na 1,309. Anyway po, as the saying goes, nakaka-recover naman po tayo kahit papano naman. Compared doon sa ibang bansa na nagkakaroon sila ng thousands of deaths Yes, per oo. day. Mm-mm. So, ganun. Kahit na medyo mabagal yung ating recovery, kailangan po makisama ang taong bayan para lumaki yung natin recovery. So, ayun. Yun yung mga natin so far. Okay. Ito ang mga balitang pinulsuhan ng Ispay ng Bayan Mata ng Sambayanan. Sa bawat serbisyo publiko, ang Diyos ang ating kalakasan ng ating puso at isipan. Okay, kasamang Rod, balik tanaw tayo. Magkaroon tayo ng tinatawag na overview. O di kaya summarize tayo, ha. Tingnan natin yung mga napansin natin nung magsimula yung lockdown, yung ECQ hanggang sa naging GCQ ng atin pong bansa. At talakayin natin yung mga na-experience natin. Kasi ang pagkakalam ko, ito ngayon ang pang 116 days mula nung ECQ at GCQ. Okay, so gusto lamang po natin ng bigyan ng pansin yung pong mga naging attitude, mga pag-uugali ng mga elect officials. Reaction nila. Okay, mga naging reaction nila. Kasi alam mo, kasamang Rod, nakakatawa. Masasabi natin, lalo na yung mga baguhan ding mga elect officials na dahil nga itong dala ng pandemic at COVID-19 na yung kanilang sinumpang tungkulin mukhang hindi na ipakita ng buo kasi sila rin mismo ay natatakot na lumabas. Baka nga naman sila ay mahawa. Di po ba? Pero sa ganun po, meron din pong sobrang sigasig na hindi nila iniisip yung kanilang magiging kalagayan. At pinakita nila yung kanilang dapat nagampanan sa taong bayan. So ayun, merong kumbaga comparison dun sa mga officials na dati they were very humble, tapos biglang after this event lumabas na magagaling pala silang lingkod bayan. Okay, oo. So, yan, may mga ganun eh. Yes. Okay. Tapos yung iba pa, kasama, na sikat, very popular, it turned out, bumagsak yung kanilang popularity. Pati yung rating sila. Okay. Yes. Kasi So, meron nga. Naging sukatan pala ito. Oo, naging sukatan. Alam mo yung COVID-19, naging sukatan ng kanilang serbisyo publiko sa ating pong At bayan. ng parang in a sort of totoong pagkatao, kasi siyempre public concern to, ilalabas mo na yung katotohanan kung anong magagawa. Tsaka nakita din natin dito kung sino yung tikom ang kamay tsaka open ang kamay sa pagtulong. And yes, pati hindi lang mga public officials, diba? pero mga individuals na sumikat at naging viral sa ating bayan. So, ganun. So, wag muna tayong lumayo, no? Within the vicinity of our studio, dito sa Quezon City. Quezon City tayo, Quezon City. Marami naging star, tsaka marami ring hindi gumanda yung kanilang followings, kumbaga sa followers dahil may mga bashers sa social media, alam mo na yan, very active sila nung panahon na yan dahil yun, naghihintay sila ng mga kanilang mga ayuda at mga suporta mula sa gobyerno. Pero nakita natin meron tayong mga kababayan na gusto nila package deal. Ayun din, yun ang culturally, meron din tayong sakit na gano'n na gusto nila agad-agad na nandyan, automatic. Ibig sabihin package deal talaga. Gusto nila pag oras na nabigay ang halimbawa like munisipyo, city hall, kailangan sila kagad ang mauna. Yun, talagang ganun may mga ganun, human nature yun na i-secure mo yung sarili mo mula dun sa pagkakatakot na maubusan ka ng makakain, may iinumin, titis, okay. Gamit para proteksyon ng sarili mo sa pandemya. Lalo na siyempre pag merong mga anak na na pasusuin o di kaya yung mga anak na maliliit pa. So ang mga magulang ay talagang hindi sila mapakali
na pag narinig nilang mayroong bigayan doon, mayroong bigayan dyan, kailangan sila na kaagad ang unahin. Oh yes, at saka meron ding mga nakasuhan at meron ding katulad nito i-discuss natin So ang pagkakalam ko kasamang Rod, yung mga nakasuhan sa mga public officials natin, magiging 500 na. Yung master list ng DILG. Yes, at patuloy pong lumalaki yan dahil continuing yung yung investigation ng DILG. proper investigation ng DILG. Ina-uncover nila yung mga data at saka facts Yes, dun sa totoo mga yan. transactions nila sa SAP nung nakaraan. So anyway, bigyan po natin ng konting tutok yung Quezon City dahil nakatutok yung spine ng bayan dyan eh. Okay. Okay. May mga barangays po na nag-top dun sa mga in terms of distribution ng ayuda. May mga barangay na medyo hindi na agad nakareact. Yung social amelioration program. Hindi, doon muna tayo Doon sa mga ayuda, sa mga first pagkain, wave, yes, second wave, third wave. Yes. Okay, sige, maganda yan. Kasi po almost 3 months yun, so every week dapat ideally makapagbigay sila. So sa isang buwan, may 4 na beses ka dapat magbibigay. So in 3 months, 12 wave yung nagawa mo. So, iba-iba po on varying degrees. Pero may mga barangay, katulad ng barangay Botocan, naka 13 wave pa yata to. Sumobra pa doon sa expected natin. Monitor mo yan, ha? May monitor ng mga grupo to. Siyempre, kasama na natin ang ang Citizens Crime Watch, saka iba-ibang mga grupo natin, mga bubwit natin sa area. So, ganun din po yung yung barangay Malaya na nakikipag-unahan din sa pagbibigay ng ayuda, ang UP Campus, saka yung Teachers Village West. Sa area 23 ng Quezon City po, yan yung talagang rumipeke talaga. Talagang nagpakitang gilas sila dahil maybe because adjacent sila sa City Hall. So ayun, yung napansin natin mga kasamang Jolly. Hindi naman sila malakas sa mayor or talagang kumbaga nakita yung tapat na paglilingkod sa kanyang nasasakupan. Yes, siguro kasama din yung mahal nila yung kanilang komunidad. Okay. So kung ikaw ay kapitan, kailangan makipaglabi ka rin sa mayor na kahit na anong mangyari, bigay yung para sa iyo. Kasi may na mga na pick up tayo mga news sa social media na pag malapit ka sa mayor, malapit ka sa kusina, kapag mayroong proyekto ang mayor, ay sila kagad ang unang nabibigyan ng biyaya. Sa katuwang palad naman dito sa Quezon City, si Mayor Joy Belmonte, in fairness, lahat yan mini-meeting niya. So, binabantayan din natin. Constant yung kanilang pagmi-meeting. So, wala akong nakitang pagpapabaya. Medyo siguro masyado lang mataas yung paghahangad ng mga taong bayan dun sa kanilang expectation. Okay, kasamang Rod, atin mo nang tunghayan ang atin pong oras. Ang oras po natin ay alas 11:29. 11:30 ng nagmamadaling tanghali. At para po sa latest news update po natin. So, yun po ay mali. Parang wakwak yung napindot ko. Pero ganun pa man, yun po ang oras po natin. At tuloy-tuloy lang po tayo sa atin pong talakayan. Tapos tuloy natin kasamang Rod. Alam po ninyo na merong mga public officials po natin sa atin pong lahatin na natin. Marami kasi social media, nakikita natin yan. Na nung panahon ng ECQ, sila po ay tahimik. Okay. At meron namang mga mayor, konsyal ng bayan, barangay chairman na talagang doon lang sila nakatutok. Like barangay chairman, doon talaga sila dahil area nila yan. Pero yung mga konsihal, kung saan sila nakatira, doon lang sila tumututok. Siyempre, ang isang bayan, katulad yan, maraming barangay yan. Dahil nga, doon sa pandemic at siyempre, ingat na ingat silang yung mahawa doon sa COVID-19. Tapos, kapag na-expose sila sa social media, merong merong nag-expose sa kanila doon dahil nga hindi sila nakikita. Para silang mga pusit yung tawag nitong mga yung bilis na parang yung talagang para silang Umipisag-pisag parang pa. ikot ang puwit, di ba? Ikot ang puwit. Umiikot yung puwit kasi na-expose
Pero nakikita natin na dito natin nakita na ang mga public officials ay natuturuan. Na ibig sabihin, kung hindi sila sanay sa social media, dahil siyempre ang mga tao to see is to believe eh. Oo, totoo yan. Yan ang Just talaga. to believe. Yan ang Oo. naging Oo. patakaran nung pandemya. Hindi mo pwedeng magsabi may ginagawa ka. Kailangan makita ka ng taong bayan. Makita ka May sa result. social media, may result yung Oo. inyong pagiging Dahil public service. Lahat po ng public tao sa servant. komunidad may mga cellphone. Pwede nilang kuhanan yun. Pag Pwede hindi, sila mag-react. pag hindi nakita, talagang hinahanap sila. Hinahanap sila. Hinahanap sila. Namimiss sila, no? Oo. So, meron namang mga tahimik lang, pero gumagalaw sila, nagtatrabaho. Totoo. Oo, Meron nagtatrabaho. ganun. May mga konsyal din dyan Oo. sa Quezon City na hindi nagpapakita sa social media. Oo. Tapos nahuhuli na lang natin, nagbibigay sila ng ayuda sa mga bawat barangay. Ayan. 10-4, kahit sa Montalban din, kasi doon po ako nakatira, so mga tahimik ang mga opisyal, pero gumagalaw sila, nagtatrabaho, ayon doon sa kanilang mga tungkulin bilang mga public officials, mandato nila. Sa kanila. Ayan po, napakaganda po natin, natalakay po natin. So kami po ay nagbabalik tanaw lang, sa atin pong mga karanasan, at alam mo, kasamang Rod, sa pandemic na yon, sa aking pananatili din sa bahay, isa rin pong pasasalamat ko sa Panginoon kasi siguro wala po tayong ginagawa kundi kumain lang at kung ano yung mga stock sa bahay, kain, tulog lang. So, yun po ang nangyari. Tumaas po yung sugar ko. Oo, tumaas yung sugar ko. Talaga namang umabot ng 650. Ang totoo niyan, mga kababayan, kung makikita po ninyo ngayon ang sarili ko, talagang medyo pumayat nga. Pero yun nga lang, talagang naging gwapo siya. Naging bumata tingnan. Bumata na. Oo. Ganun Nabawasan ba? Okay, Medyo lumiit yung tiyan ko. tumaas Sipin yung mo, tumaas yung sugar ko, umabot ng 650. Tapos yung aking potassium naman bumagsak din. Kaya nalalamot yung tuhod ko, sobra. Tapos andyan po yung pagtayo ko, bigla akong nahihilo. Parang babagsak yung sarili ko. Tapos itong mga kasukasuan ko, hindi ako makabuhat ng mabigat. So sobrang talaga yung panlalambot ng katawan ko. Kaya yun po. Isa rin po yan sa mga nakita ko na kailangan din po natin alagaan ang ating po mga sarili, yung exercise at control sa pagkain na lalong-lalo na sa kanin kasi siyempre nagkakaedad na tayo. Nung July 2 ay nag-birthday ako kasamang Rod. Yes, at July napakasaya 2, 54 years old na po ako. At pero ganun pa man, let's begin 50 ang simula ng life begins at 50. Okay, yung simula ng ano? O yung iba, life begins at 40. 40. Pero medyo na-late ka ng konti. Okay. Okay. So, marami pa tayong gagawin. Marami pa tayong mga programa sa buhay, hindi lamang mamonitor natin yung ating pong pamilya, pagkos yung ating pong komunidad, lalong-lalo na ito sa bahagi tayo ng independent commentators and newsman sa atin pong newsmen sa atin pong bansa. At ito mo meron tayong sariling programa, yung Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan, para makapagbigay tayo ng mga impormasyon sa atin pong mga kababayan. At saka yung mga miyembro natin dito sa independent commentators and newsman, sila rin po yung nagpipid sa atin ng mga information, accurate information sa mga areas nila. So Apo. nagpapalitan po tayo ng kuro-kuro, ng data. Kaya malawak po yung sakop ng ating programa. Okay, so kasamang Rod, ituloy natin yan, yung mga pagbabalita natin. Merong mga balita dito na medyo hindi rin nakakatuwa. So ayun, ngayon po naungusan na natin ang Singapore na may 44,983 ang COVID-19 infections niya. At nag-number 2 na po ang Pilipinas ngayon sa ASEAN, yung Association of Southeast Asian Nations, na may naitalang 47,873 COVID cases sa bansa. Samantalang may mga around malapit na po sa 2,000 ang namamatay sa ating bayan. At may 30 to 40 yung sinasabi nilang recoveries, 30 to 40% sa kabuuang bilang. At in compared po dun sa Singapore na may 70% naman ang recovery at 50 lang ang namatay. So siguro medyo maagap sila sa
ano nila sa COVID ano. Anyway, number 1 pa rin ang Asia sa 64,958 ang kanilang cases ng COVID infection. Okay, samantala, hiniling ng Korte ng Pilipinas na ianal si Duterte na suportado ang anti-terror law. Pinirmahan ng Pangulo ng Pilipinas ang panukalang batas noong Biyernes matapos itong itulak sa pamamagitan sa Kongreso sa panahon ng coronavirus lockdown. Ang grupo ng abogado ng Pilipinas at isang nangungunang kongresista ay nagtanong sa Korte Suprema noong Lunes na hampasin ang kontrobersyal na bagong anti-terorismo na batas o mga bahagi nito na tinatawag na unconstitutional para sa paglabag sa mga kalayaan sa sibil. 3 petisyon na isinampa ng oposisyon sa Kongreso ng oposisyon na si Edsel Lagman at 2 grupo ng abogado ay hangad din ng pansamantalang order restraining laban sa paggamit ng batas na pinirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Biyernes. Matapos ang mabilis na pagsubaybay nito sa mambabatas, sinabi ng lokal ng intensyonal na mga karapatang pantao na habang ang Pilipinas ay may malinaw na mga banta sa seguridad at ang batas ay maaring maabuso sa target ng mga kalaban ng administrasyon. Na may isang itinalagang pangulo ng anti-terorismo na konseho na maaring magtalaga kung sino ang isang pinaghihinalaang terorista. Binigyan ito ang mga puwersang pangseguridad na nagpapagana ng mga kapangyarihan upang sundin ang mga target ng ilan na walang pag-aproba ng judicial at pinapayagan ng 90 araw, 90 days ang pagbabantay ng wiretaps, pati na rin ang pag-aristo ng pagpigil sa mga suspect na walang warrant o singil hanggang sa 24 na araw. Binilaan ng mga dalubhasa sa legal ang malawak na mga artikulo nito na at maaring magpapahintulot sa pagpapatibay ng diskriminasyon o paglabag sa privacy at pagsumpo sa mapayapang pagkalayo. Anyway, so alam po ito napakaganda nito ano? Kasi ang daming gustong ianal yung pagpirma ng ating pong Pangulong Rodrigo Duterte sa anti-terrorism bill kasama ang Rod. pero sa kabilang banda po, mas marami ang may gusto niyan. Dahil in other countries, kailangan pagmatibay yung demokrasya at yung pamamalakad sa gobyerno. Kailangan meron kang patakarang ganyan. Supilin ang mga kontrabida. Yes. Basta ganun. Opo. So, ayun, mas marami ang may gustong sa panukalang yan para tumahimik ang bansa. Tsaka hindi lang yun. Ma-prevent natin yung mga taong sanay mag-aklas. Sanay lumaban sa gobyerno. Yes, lalo na lugmok na tayo Oo, ngayon, no? katulad yan, bagsak ang atin pong ekonomiya ng atin pong bansa. Kung ang mga tao sa mga kababayan natin sa kabila ng kinakaharap nating problema ay dadaanin sa kalsada, dadaanin sa pagsisigaw, dadaanin sa mga rally, kung ano man yung mga gusto nilang ibagsak ang gobyerno. Sa pamamagitan nito, mapapanatili natin yung kaayusan, kakatahimikan sa bansa. Alam mo, hindi naman problema talaga yung yung anti-terror law na yan. Basta wag lang siyang maabuso. Kasi ang gusto nilang palabasin na maabuso raw yung kanilang kapangyarihan, lalo ng ating pong Pangulo, yung pagiging presidente niya,
magamit sa ganitong kaparanan? Baka ito yung magdaan ng pagdaan ng martial law or order ng martial law sa ating pong bansa. Sa kabilang banda rin, lahat ng taong bayan ay alam kung ano ang advantages at disadvantages ng anti-terror law. Actually, malaya naman tayo Nakita mo, nakakasigaw yung mga kabilang partido. Yung mga sinasabi nilang wala tayong freedom of the press, patuloy pa rin. Wala Opo. namang nasasawata o nasusupil na mga karapatan. Isang katunayan na talagang maganda pa ang patakbo. Tama, Pilipinas. tama. So, kasamang Rod, bago natin ipagpatuloy yan, ay ang mga viewers natin naghihintay. Okay, At batiin muna batiin natin natin. sila. Pero bago yan, ito ang mga balitang pinulsuhan ng Espay ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Dito lamang po sa ating pong programang Espay ng Bayan, Mata ng Sambayanan. At syempre, sa ating pong himpilang radyo ng Mass Entertainment Net Radio, sa bawat serbisyo publiko, ang Diyos ang ating kalakasan, sa ating puso at isipan. Yan po. Okay, yung mga viewers natin, dami na po. Kailangan nating tutukan ng konti. Okay, bigyan natin ng daan ang ating pong mga viewers. At syempre, ngayon po ay nakikinig at nanonood po si Mari Fitupa. Sabi dito, yes, mabuhay kayong dalawa. Have a nice day. Ayan po. At si Sir Buds, Iyas, Albot, God bless you, Sir. Tuloy lang ang buhay. Alam po ba dyan? Meron, wala, may nakasunod pa dyan. Okay, dito tingnan natin dito kasamang Rod, ng ating mga viewers. Okay, si yan, Marifi Tupas, siyempre si Boss Ronald is watching, Joshua is watching. Yes, mabuhay, tuloy mo, tingnan natin. Sir Bobby Lago from Montalban, Rizal, good morning po sa inyo. Welcome po. Thank you for watching. Si Padi Errol Borromeo Sr. Yan, God bless po sa inyo. At si Johnny Di Salva Pabon, Ah. aksyon at kamao ng tayong bayan. Sir- Kasama po natin yan, masipag po na. Yes, go ahead, Wang. Maywang po. Ayan po si 011, si Johnny Pabon, nanonood din po. At maging si CJ Aquino, thank you so much for watching. At si Dagar Rodrigo, ayan, nanonood po sa atin. Si Ma'am Wilfrida Valdez, good morning po sa inyo. At si Tukayo, si Rod Olarte, is watching. Si Angel Ong yan siguro, no? Okay, basahin mo yan, si mga viewers natin. Si Nestor Villesa. Okay. Okay, at sino to? Elizabeth Larry, yan. Good morning po sa inyo at sa inyo pong panonood. Yes. Okay. At marami pang iba, no? Yan, okay. So, yan, tuloy-tuloy po tayo. At ang oras po natin ngayon ay nawala yung orasan natin dito, Ma'am Karen, Ayun, sa taas. Ayun, 11:44 na po. Ayun, so bagay, kasi, biglang, saan ba yan dito? Ito? Yun, ayan, diba? Ang oras po natin ay alas 11:44. 11:45 na yan. Okay, so, I think nagsimula tayo, Ma'am Karen. Anong oras po tayo nagsimula? So, 5 minutes. meron po tayong 5 minutes pa. Okay, so 5 minutes lang po ang atin pong nalalabi para pansamantala pong magtatapos ang atin pong programang Espay ng Bayan. So, kasamang Rod, yun nga, yung ating tinatalakay na kuha tayo ng 3 minutes na ating pong tuloy-tuloy na pagtalakay dito sa anti-terrorism bill. At ngayon po ay anti-terror law. Ang pagkakalam ko ay si Senator Bato de la Rosa ang may hawak ng committee nito na kung saan ay para ipagtanggol ang ating pong Malacanang doon po sa mga tumutilig sa nito. Siyempre, ang ating pong Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang hangad lamang naman po nito ay maiayos po ang kapakanan at kaligtasan ng ating pong mga kababayan. Tigit sa lahat na dito niya na ipapadama yung kanyang pagiging ama ng ating pong bansang Pilipinas. Actually, itong bill na to, o na naging law, nung nakaraan pong mga administrasyon to, nakita lang niya yung advantages itinuloy niya. Actually, sa nakarang administrasyon pa yan. Okay. Anyway, ganun pa man,
kung ano po yung batas ng bansa, habang ito'y nakakatulong sa atin, suportahan po muna natin. Yes, tama. Suportahan natin. So, yun po sa mga kababayan po natin, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po yung first broadcast po natin ngayong pong month of July. Ngayong this coming Friday, meron po ulit tayo at patuloy po ninyo kaming samahan dito po sa ating programa. At ang kagandahan po nito ay mailalapit po namin sa inyo ang aming pong serbisyo, hindi man po sa pera, pero kung meron po kayong mga gusto pong maiparating po sa aming mga problema, by kami ang inyo pong magiging paa, ang inyo pong magiging kamay, magiging bibig, para po maipabot po natin sa ikinuukulan ang inyo pong mga naranasang problema sa inyong lugar. Yan po. Dahil po sa dami ng na-discuss natin, marami po tayong mga report sana dito na nakaabang, pero sa susunod na pong broadcast natin i-discuss to. Katulad ng Quezon City Report on Barangays, yung mga national issues. Anyway, next broadcast po, hintayin po ninyo. At Tsaka hindi lamang po yun, magiging kumpleto sa Recados kasamang Rod, kasi yung atin po mga spy ng bayan reporters, pwede na silang bumato ng balita dito sa atin. So ngayong oras na ito ay pansamantala na po kami magpapaalam sa lahat ng ating po mga ka-spy ng bayan. Pero bago po kami umalis ay kami po ay maghahandog sa inyo ng panalangin at para sa ating pong pamilya, sa ating pong bayan at sa lahat po ng ating pong mga kabuhayan. So sa oras na ito, hinihiling ko po na tayo po ay manalangin sa ating pong Panginoon. Tayo po ay yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa kabutihan mo sa amin sa kabila ng pandemic na ito na nararanasan ng aming pong bansa, ng aming pong bayan. Ay nariyan ka, Panginoon, ang inyong pong kamay ay lagi pong nasa amin para kami protektahan at ang mga plano mo ay magawa namin para maipaglingkod po namin kung saan man po kami naninirahan. Salamat po, Diyos, sa aming pong Pangulong Rodrigo Roa Duterte at sa aming pong mga opisyal ng aming pong pamalambayan like governor, mga congressman, senator at ang aming pong mga nasa office of the DLG, kapulisan sa aming pong bansa. Salamat po sa buhay nila at sa aming pong mga mayor, congressman, mga barangay chairman at mga kagawad ng kanila pong nasasakupan. Patuloy mong isahin ang puso at damdamin ng bawat isa sa amin, sa bawat isa sa kanila na kanilang ay magampanan ang kanilang responsibilidad sa kanila pong mga tungkulin. Salamat po, Diyos. Patuloy mo pong ipadama sa amin ang kagalingan at kaligtasan sa mga karamdaman, Panginoon, at ang protection mo ang inaakin po namin sa aming pong mga buhay. Kasama po ang kaligtasan ng aming pong mga pamilya. Salamat po, Diyos. Pagpalain mo ang programang ito. Spy ng Bayan, gumamit ka ng mga sponsors, maging ang radyo ng masa na magamit mo pagdating sa serbisyo publiko. Salamat po, Diyos. Inaangkin po namin ang katugunan. Sa iyo po ang papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay. So ngayon po ay ako po si Jolly Mahusay Tupas at si sa muli, Rod Olarte po ng Spy ng Bayan at Urgent News Philippines. Yes, God bless po. Ako po ay mag-iwan po sa inyo ng isang salita. Ang hindi po, pag hindi po tayo makatulong, wag na pong makaperwisyo. Ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. God bless po. God is all, God is good all the time. Mabuhay po tayo lahat. Spy ng Bayan, mata ng sambayanan. Hosted by Jolly Tupas. Mapapakinggan at mapanood tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes sa impilan ng radyo ng Masa Entertainment Net Radio.